Okay guys, welcome sa part 2 ng pagbubuo ng Sniper 150. At ngayon din ay i-unbox natin yung mga karga at ikakabit nating motor. Una, S1M. Throttle body ng 4S1M. 4S1M, baka naman. Bubuksan natin guys para malaman natin. Ba't parang ang higpit ah. Ano, hirap na hirap ka? Mahirap talaga, kapit na kapit. Sana all ganito. Makapit. Mas makapit pa sa relasyon nyo. What? Ayan na. Lalabas na natin. 4S1M, baka naman. 32mm. X guys ay racing cam. Uma Racing. Baka naman. Next ay clutch damper ng Honda TMX 155. Kapareho niya. Kapareho Niya para sa Sniper 150 na ginagawa namin. Ayun pala. Turo namin mamaya kung paano Magkabit. Ay, paano magtanggal. bawal pala magkabit. S1M ulit, oil pump. Oil pump gear. Yan. Ba't nagpapalit tayo ng ganito? Okay. Claim mo na. Hindi ko alam eh. Papalit tayo ng oil pump gear para mas madami ang volume na papasok na oil papunta sa head. Para mas mabilis yung panik niya. Next, pitch bike. Manual tensioner. Okay, next. Kakabit dito. 135cc Injector. injector. Ano ito? 10 holes. 10 holes by RS8. Okay. RS8, baka naman. Baka naman. Pikin naman. Yan. Next natin is valve spring. Uma Racing din. Uma Racing. Baka naman. Baka lang. Uma lahat. Umaan At- ba? Last but not the least. Okay. Ito na, kakalaman na. JVD. JVT 59mm chrome bore. Rombo, Yan. forged piston. Labas natin. Labas Ang natin. kinaganda ng JVT is, pakita natin. Saan mo? JVT Philippines. Baka naman. Baka naman. Ganda pa rin may pins, no? Water cooled na may pins pa. Ayan. Forged piston. 59mm. Tapos ang kinaganda ng block ng JVT is JVT. water cooled na siya. May fins pa. Doble cara. Water cooled at air cooled. Ayun. Ay, tindi. Yan, tara. Simulan na natin mag-assemble. Sana Let's go! all. Game. Okay, yung ginagawa po natin ngayon dito is valve lapping. Bakit natin ginagawa yung valve lapping? Para lumapat yung valvula sa valve seat. Yan, para iwas yung singaw. Gamit ang grinding compound na coarse and fine. Mauna yung coarse, tapos yung fine. Makita mo kung paano ginagawa? Yan. Ginagasgasan natin yung valve seat para lumapat yung valvula. Kung mapansin nyo, naglagay kami ng numero 1, 2, 3, 4. Actually, hindi nyo naman kailangan gawin yan. Pero, yun yung preference ni Juan. Para daw hindi siya mawala kapag nailapag niya, nalilinisan ulit mamaya yung valves at yung valve seat. Ayun, mautak. Ayun, sa pestuhan naman ng rings, mapapansin nyo, meron siyang markang 1R. Yung first ring, tok-tok. Tapos yung second ring, sa baba niya. Kung wala namang ganyan nakalagay, always kulay black o ibang kulay ang second ring at makapal at magaspang. Samantalang ang first ring, mayroon siyang taper. Mapapansin ito. Yung makinis na part. Sa kabila, yun yung magaspang niya. Ito, napakit na natin yung piston. Ngayon, paano pestohan ng piston is, alalahanin nyo yung arrow, yan yung exhaust. Pwede ganito. O sa balik, sa likod niya, ayan. Yung may marka na arrow, yan yung exhaust. Ayun. Ngayon, kakabit na natin.
Sa pagpupesto ng piston clip, ito yung circlip niya. Lagyan nyo ng basahan dito sa may butas ng crankcase para maiwasan mahulog yung piston clip. Ayun, tapos install na natin yung bore. At sunod yung ginagawa ni Van, yung head. Okay, nabuo na natin. Ilagay na natin yung valve spring. At kabit na natin yung mga pula. Ngayon, kakabit natin yung rocker arm. Okay, paano nyo tinanggal? Yun din yung pagkakabit natin sa pagbalik. Hindi nyo rin naman pwede itong balik rin kung sakali. O kung ito sa may intake, yan may papasok sa exhaust. Ayun. Pagkalagay nyan, lagay nyo yung dowel. Tapos after that, yung cam. Ayan, sunod na ilagay natin yung cam. Tandaan nyo, dapat atras yung rocker arm sa cam. Ayan, dito lalapag yung rocker arm. Pasay nyo rin siya ng oil para sa unang andar. Hindi siya magpagas-gas. Ayan. Lalagay natin yung holder. Okay, ang susunod na gagawin na lang natin ay pag-assemble, i-merge natin yung head sa block. Ayun. Yung mga pinagtatanggal nating mga pyesa is always natin i-segregate at ibalik din sa customer para yung maiwasan na isipin nila na kinahoy natin o kinuha natin mga pyesa. Kung iniiwan nila yung mga motor nila, ang ma-advise ko, mas maiging kuhanan nito ng mga litrato o video. O kung may sira is videoan nyo na hindi kayo ang unang nakagawa o nakasira. Lalo na kapag hindi kayo ang unang mekanikong humawak sa mga motor nila. Okay, lagyan na natin yung nut. Ayan. Kung papansinin nyo, yung nut dito, mayroon siyang slot. Saan papunta yung slot? Doon papunta doon sa Y pump. Ayan, dito. Sakto yung slot niya dito sa pump. Yan yung magpapaikot sa water pump, mechanical water pump. So, pag-higpit ng tornilyo sa my head, gagamit tayo ng torque wrench. Bakit ba tayo gumagamit ng torque wrench? Para pantay-pantay yung higpit ng mga tornilyo. Para hindi siya mag-warp tulad ng ganito. Mahigpit dito, bubuka ng ganyan. Ngayon, nakaset siya sa... Ayan, meron siyang measurement dito. Tatapat nyo lang yung 0. Kung nakikita sa camera, tatapat yung 0 sa mismong baba ng numero na naka-linya rito. Ngayon, nakaset siya sa 15 Nm. Ayan. Or... correct natin, ano siya, 50 foot-pounds. Okay. 50 foot-pounds loves. Loves LBS, di ba? Tapos this was pattern tayo may higpit. Ayan, kapag mahigpit na, makakarinig kayo ng clicking sound. Ayan. Yun!
pantay-pantay na yung higpit ng tornilyo sa head. Saka hindi na rin siya po iikot. Okay, ayos. Okay, kakabit na rin natin yung tensioner. Manual tensioner kakabit natin dito. Huwag nyo kakalimutan yung kabitan ng sa may clutch. Ito yun. Tapos higpitan nyo, tatantyahin nyo kung saan yung tamang higpit ng chain o yung tension ng chain. Huwag masyadong mahigpit, may tendency na mapigtas. Huwag din naman masyadong maluwag, kakalampag. Huwag po masyadong mahigpit kasi baka maumay sa inyo. Oo nga. Baka magsawa agad, no? Oo, pag masyado kami siya mahigpit, ay wala. Kala niya ma-under siya. Ngayon, subukan natin siyang paikutin. Katulad ng pagpapaikot sa'yo. Ah! Puta! Boom! Okay. You got. Sad boy mochi. Galing mo na yung spark plug. Ouch! Check mo kapag may mahulog dyan. Oh, taga-salo ka naman na nahuhulog ba eh. Ayos, clear. Yun! Okay, lagyan muna natin yung tornilyo sa soy side. Tapos, allen. Ayan. Sunod, lalagyan natin yung mechanical pump. Mechanical water pump. Ihanap natin yung slot, yung mismong ito, yung tite niya. sa mismong slot. Ano ba tawag dito? Basta tite, yung ganyan na lang. O, yan. Male and female. Ayan, sakto, pasok. Mapapansin nyo, kapag hindi nyo siya nauuga o yung pantay na at nailapat na dito sa likuran, ay nakapasok na yung tite sa slot. Uy! Bakit? Ba't tite? Oten lang kasi, Oten! Hindi ko alam kung basta yun na yung pangalan, yun na yun. Uy, record. Okay, ngayon itotope natin siya gamit ang feeder gauge. Okay? Ngayon, isasalat nyo sa mismong pagitan ng ulo ng balbula at sa may tapet. Ngayon, papakiramdaman nyo. Kaya Freddy, lang yung gamit mo sa pagtotope ng sniper? Okay, sa intake, ang gamit natin 0.10 mm to 0.14. Sa exhaust naman is 0.20 to 24. Pero ngayon, ang gamit natin pinaka-closest, yung pinaka-manipis, yung 0.10 sa intake at 0.20 naman sa exhaust. Tangin ng aso yan. Hey! Ito. Okay, kakabit natin yung thermostat. Anang yung aso yan. Hey! Tumigil ka na! Tapos lagyan natin yung auto sensor. Ang susunod na gagawin natin is magpapalit tayo ng clutch damper gamit ang TMX 155. Gamit ang TMX 155, lalagay natin sa clutch damper ng Sniper 150. Paano ito tanggalin tong mga rivet niya? Kailangan muna natin siyang barinahin. Barinahin natin to para matanggal yung rivet gamit ang 3mm drill bit. Ngayon, ang itsura kapag tinanggal nyo, ganito na siya. Ayan. Kung maluwag na yung rubber damper, ayan, mapapansin nyo, mayroon siyang space. Ayan. Ito yung old na damper niya. Titignan nyo, mayroon na rin siyang space. Ang ipapalit natin yung, ayan, kailangan nyo barinahan hanggang doon sa pinakaloob para kumawala. Tapos para pwede na siyang mapukpok palabas. Yan ang itsura ng rivet niya. Ngayon kakabit na natin panibago. Yung gusto nyo lang yung bago.
Pilit ko lang yung taas. Okay, ito. Nailagay na natin yung mga rubber damper niya. Ilalagay natin yung pocket. Okay. Nakita niyo naman yung out, yan yung sa ilabas. Tapos ito yung rivet. Pasok nyo. Tapos itupad nyo. Yung muna saan kayo komportable. Mas maayos kapag meron kayong kasama. Tapos pupukuin natin hanggang matupi. Nailagay na. Yung susunod naman, ganun din. Gawin nyo muna yung magkabilaan para hindi sila gumalaw. So ayun, nailagay na natin yung mga rivet. Ganyan ang magiging tsura niya. Ayan. Pupukuin natin yung mga yan at tutukuran dito para bibit siya sa live. Ayan, kakabit na lang natin sa Sniper 150. Ayan, wala na rin siyang alog. Okay, kakabit na natin yung clutch part. Ngayon, napalitan na rin natin siya ng oil pump. Ngayon, kung papansinin nyo rito sa may gear, kailangan yung itapat yung ito, yung bilog dyan, yung marka yan, dito. Kung nagbabaklas kayo ng gear part, ng oil pump gear. Ngayon, alalahanin nyo rin na huwag nyong babasain ng gasolina yung clutch lining. Dapat babad lang to ng oil. At hanapin nyo yung mga marka. Para sa akin, preference ko yung may marka. Yun yung ipapantay ko. Ito. May nakasulat na UMA. Yan yung harapan. Ayan. Sa pag-ayos naman ng ihanap nyo lang sa piesto. Ayun. Tapos, lalagyan natin yung tornilyo, washer, tapos yung tornilyo. Tapos, lalagay na rin natin to. Ipepiesto lang natin siya. Tapos, sunod na ilalagay natin ito. Tapos, sa mauna, isang lining muna. Gaya ng sabi ko kanina, yung may marka, preference ko lang, nakatapat sa akin. Yan. Tapos, yung flat plate. Ngayon, yung magasparang parte, yung flat surface, yun yung sa harapan. Tapos, yung rounded surface naman, yun yung likuran niya. Yan. Pwede lang. Tapos, sunod-sunod na yan. Yan. Tapos, ganun ulit. Yung magaspang, yan yung harap, nakatapat sa inyo. Tapos yung rounded surface, dun sa likuran. Yun. Tapos tandaan nyo, meron tong may bulitas yan sa loob. Baka na mahulog nyo kung pagkabaklas. Ngayon tatapat nyo lang to dito. At ilalagay nyo sa pinaka-washer. Tapos higpitan natin. Okay, higpitan natin gamit ang impact drive. Size ng socket is number 19. Yan, para makontra yan kasi iikot yan eh. Yan. Lagyan nyo lang ng basahan. Itutulak nyo ng madiin. Pero ingatan nyo yung kamay nyo maipit. Yan. Okay, tapos yung sa may gear nya. Ayan. Ngayon pagkatapos nun, lagyan natin to. Ang nakakabit pala sa kanya is Hyper Clutch by UMA. Ayan. Sa akin ulit. Natin yung itong arong to. Diba kanina tinapat ko rito. At kailangan itapat nyo yung arrow dito. Dito. Saka sa may letra o palatandaan yun. Ayan.
Tapos, kakabit na natin yung springs. Tapos, lalagay na rin natin yung mga springs. Tapos, sa paghigpit naman ng mga tornilyo dito, dapat criss-cross pattern. Para hindi magka-tension. Kunyari ito lang hinigpitan nyo, hindi siya magka-tension dito. At may tendency na pumaling. Okay, ito yung bagong throttle body. Kakabit na lang natin yung old TPS sensor. Lalagay na lang natin dito. TPS is throttle positioning sensor. Ang nakakabit dito sa ECU ngayon dito is yung boss. Nakabit na natin yung 4S1M na throttle body. Ayan, tapos na natin na ikabit lahat. Tapos, throttle body niya is 32mm 4S1M at yung ECU niya is TuneBoss. Saglit. Ayan. Ang TuneBoss po is natutono siya via Bluetooth device. Ngayon, nakakonect po siya ngayon sa ating cellphone. Nako-configure po siya sa map niya. Ngayon, na-tono ko na po siya sa yung basic fuel adjustment niya. Increment to +1 to -1 and read. Tapos na po yan. Tuturo ko na lang po sa next video kung paano mag-tune ng TuneBoss. Ngayon, papakita ko lang po na itono na siya gamit ang sa dashboard. Okay. Katapos na connect sa Bluetooth, ngayon makikita na natin dito, ang nakaset pa rito na RPM for tuning pa lang is, kita mo yung RPM setting niya, 11,200 ang limit niya. Pero ang max limit na RPM ng TuneBoss is 4,000 RPM. Ngayon, naglagay din ako ng shift light. Ngayon, ang shift light, temp gauge, temp sensor. Ilaw siya sa 10,000 RPM. Okay, ngayon, check natin sa mismong dashboard niya. So, click lang natin yung start. Kung mapansin nyo, ang air fuel ratio niya is 15.9. Ordinary na mas madaming gasolina ang papasok dahil unang andar pa lang. Ngayon, check natin pa andarin. Kung mapansin nyo, mababa yung idle niya dahil ang pumapasok dyan is madami pang gasolina. Ngayon, unti-unti yan tataas. Ayan. Mapapansin nyo, magpo-14 to mamaya. Wait lang natin. Habang uminit yung makina, fine-tune na siya. Ayan, wala siyang delay. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Yung shift light, iilaw siya sa check engine saka yung temp gauge sa 10,000 RPM. Yung shift light natin. Ngayon, nakaset siya sa 11,000 RPM, yung max limit niya. Ngayon, subukan naman natin iset sa 14,000 RPM. Patayin muna natin. I-max out natin ng 14,000 RPM. Ayan. Set new RPM. Ngayon, nakaset na siya sa 14,000 RPM. Tapos, yung shift light, try natin i-off. Ayan, inactive na siya. Ngayon, try natin pandarin. Mapapansin nyo, lalagpas na to sa mismong RPM limit niya. Sinet ko siya sa 10,000 RPM dahil, 11,000 RPM dahil tinotono ko pa lang siya kanina. Ngayon, pwede natin siyang i-max out sa 14,000. Okay, ilagay natin sa dashboard.
ng ng tune boss, sa pagtotono ng tune boss, always check nyo pa rin yung spark plug setting nyo o spark plug ng kulay ng spark plug nyo. Kasi kung na-set nyo sa mababang limit ng gasolina, baka mag-lean mixture siya at sumabog. Ngayon, nag-set muna ako sa high, sa setting ng mas mataas na setting ng gasolina for tuning purposes. Kasi ang tune boss, hindi actually to bolt on. Okay? Hindi to actually bolt on na kapag kinonect nyo sa motor is okay na. Kailangan nyo pa rin tong itono. Kaya nga, tune boss. Diba? Ayan, check natin sa my basic fuel. Okay. Ayan, papansin nyo, every RPM pwede nyong itono yan. Sa 25% na throttle body, 50%, 75%, and 100%. Okay. Ngayon, sa pagtotono naman na throttle calibration, lalo nagpalit tayo ng throttle body. Ngayon, kapag napalitan yung TPS natin o throttle body positioning sensor, kailangan din natin i-set yung TPS niya. Ngayon, ang pag-calibrate ng TPS is kailangan yung i-full rev. Yeah. Start muna natin. Tapos, calibrate natin. Ngayon, nasa 34 ang TPS max niya. Minimum is 33. Ngayon, kailangan natin i-full rev. Makita nyo is 148. Uulitin nyo yan ng 5 beses. Then finish. Ngayon, mariread niya na yung TPS min raw value is 33 and the max TPS raw value is 148. Ayan. Makikita nyo yan, calibration successful. Ayun. Kasi kung hindi natin kinalibrate yung TPS natin, ang isipin ng ECU is kahit full rev yan, either nasa 50% o 75% pa lang ang i-read ng TPS natin. Kaya kailangan natin i-calibrate yung TPS. And ulitin na lang natin panda rin. Then, otherwise, i-release na rin natin sa owner. Halos 5 araw din natin ginawa to. Hindi naman actually na pagka nakabit mo na yan, is ibabalik nyo na agad sa may-ari. Bago nyo ibalik sa may-ari o sa owner, kailangan nyo munang i-assure na lahat ng kinabit nyo dito is all good. Kasi once na may pumalpak dito, is kayo mga mekaniko rin din ang mananagot. Hindi naman natin pwedeng ipasa na mali yung pyesa, mga ganyan. Hindi lahat ng bagay, hindi sa lahat ng panahon is kapabayaan nung pyesa. Nasa mekaniko din yan. Okay. Ngayon, totono lang natin, i-road test natin, then afterwards, i-release na rin natin sa may-ari. Tapos na rin natin na i-assemble lahat-lahat. At ang mga hinihintay na lang natin is yung sa may throttle body niya, yung rubber. Ayan. Tinanggal ko muna yung rubber para pwede mo na siya magamit dahil pwedeng tumalsik kasi yung dumi papunta sa throttle body. Ngayon, i-guide ko kayo sa mga nakabit dito sa Sniper 150. Okay, simulan natin sa block at head. Ang head ported by Mojiworks. Tapos, cam niya is UMA. Valve spring is UMA. Bore is JVT 59. Semi-dome forged piston. Throttle body is 4S1M. Tapos, ignition coil. UMA. Spark plug. UMA. Tapos, ang kanyang hyper clutch is UMA. Tapos, ang kanyang ECU is Tune Boss. Ito. Ayan, Tune Boss. Tune Boss. Baka naman. Okay. Tapos ano pa? Ayan, yung kanyang injector is RS8 10 holes. At naka manual tensioner. Ayun. Naitono na rin natin siya. At papatakboyin lang natin MX King 150. Ayun, hindi pa kasi dumadating yung starter niya. Hindi niya kayang i-start. Mukhang pending dahil sa holiday season. Kaya kick muna. As you can see, one click din naman. Yan. Ang kanyang pipe pala is UMA Racing Silent Killer. Shoutout sa UMA Racing. UMA, baka naman. Ayos! Okay mga mods, kung nagustuhan mo tong video to,
huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para sa mga panibagong videos. At huwag mo rin kalimutan i-like. Pasabugin mo ang like button. At share button mo na rin. Salamat! Ayos! And it's shoutout time. Shoutout kay Ralphie Ramirez. Shoutout din kay Pablo Escobar. At syempre, shoutout din sa may-ari nito ng Sniper 135 kay Carl Monteclaro. Ayan. Papa, malapit nang i-refresh. Ayan, kung mapansin nyo, ganyan kadumi dahil nalubog sa baha. Pero, i-refresh natin. Ang dating karga nito, kung mapansin nyo, may palaman, naka-pin, naka-rad, at naka-61 bore. At syempre, stockhead ported by Moduworks. At naka-hyperclutch din ng JVT. JVT, baka naman! Binabati ko kaya ng Merry Christmas and Happy New Year! Salamat sa suporta, Moduworks! Hanggang sa muli, this is your Doc Mechanic, signing out. Ayos! Hindi lang nagpipintura, hindi lang nagme-mekaniko, car wash boy na rin!